Wala na siyang nagawa kung hindi aminin yon. Ayaw niya na sanang pag-usapan dahil mag-aalala ang pamilya niya, subalit nahuli na siya ng lola niya. Opo, sagot niya. Nagtanong si Rogelio, paano ka nasaktan? Kagabi po, nadapa ako nang biglang makitang maraming tao sa labas. Nagkamali ako ng apak. Saka ako natumba at nasugatan. Pero hindi naman masakit. Kagabi? Umalis ka ba kagabi? Nagtatakang tanong ng kanyang ama sa kanya. Dito po sa labas, kagabi. Marahil ay hindi alam ng ama na pumunta si na Zephyr doon kagabi. Baka tulog na ito. Tinignan ni Rogelio yung sugat niya at labis na nag-alala. Kayong mga bata talaga. Hindi man lang kayo nagsasabi. Kung nalaman ko na lang pinuntahan na sana kita kagabi. Ayos lang po ako, sagot ni Sarah sabay ngiti sa kanyang ama. Sa kabutihang palad dumating ang makeup artist na sinalubong ni Lani sa pintuan upang iligtas si Sarah mula sa panghulit ng kanyang ama. Pinunasan ni Milagros ang kanyang luha at nagmadaling hinikayat si Sarah na umakyat para mag-makeup. Sinabi niyang makeup artist na abutin ng 2 hanggang 3 oras ang ayos niya ngayon. Nagtanong siya kaagad sa makeup artist. Pwede ba ako matulog sandali? Dahil sa epekto ng painkillers, nakaramdam siya ng matinding antok. Sige, sagot ng makeup artist sa kanya. Nilitian pa siya nito bilang tanda ng pagsang-ayon. Pumikit si Sarah at hindi nagtagal dahil sa gamot, mahimbing siyang nakatulog. Sa kanyang panaginip, isang babae na nakasuot ng mahabang damit ang dahan-dahang lumapit. Umupo sa tabi ng kanyang kama at marahang hinaplos sa kanyang muka. Dahan-dahang minulat niya ang kanyang mga mata at nakitang isang magandang mukha na may maamong ngiti at puno ng pagmamahal. Nalaki ang mga mata niya. Hindi ba ito ang kanyang ina? Bagamat hindi pa niya nakikita si Rosario sa personal, nakita na niya ang mga larawan nito. Walang duda, ang babaeng ito ang kanyang ina. Mabilis ang tibok ng puso niya at hindi niya napigilan ang sarili na tawagin to. Mama, ngumiti ang babae, tinaplos ang kanyang ulo. Narinig kong ikakasal ka na ngayon. Nandito si mama para ihatid ka. Napako si Sarah sa kanyang kinatatayuan, hindi siya makahuma. Ang kanyang mga mata ay malalaki habang nakatitig siya sa kanyang ina. Sa kanyang panaginip, pinila siya ng babae papunta sa dresser. Kinuha ang suklay at marang sinuklay ang kanyang buhok habang inaayusan siya. Tumingin siya sa salamin. Napakaputi niya, napakaganda at napakalambing ng kanyang itsura. May mainit na pakiramdam na bumabalot sa kanyang puso. Ang damdamin niya ay talagang nag-umapaw sa saya. Sarah, may tumawag sa kanya. Dahan-dahang minulat niya ang kanyang mga mata. Ang taong nasa harap niya ay may mabait at maamong muka, pero hindi na itong kanyang ina, kundi ang kanyang ama. Ang nag-iisang magulang na nag-aruga sa kanya simula bata pa siya. Bitbit ni Rogelio yung isang mangkok na matamis na sabaw. Napansin niya na biglang tumulong luha ng anak kaya medyo naguluhan siya. Anak, bakit ka umiiyak? Papa, mahigpit na niyakap ni Sarah ang kanyang ama. Ramdam ang lungkot. Napanaginipan ko si mama. Ang ganda-ganda niya. Sabi niya ikakasal na ako ngayon at dumating siya para ihatid ako. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Rogelio at ngumiti. Baka naman inimbitahan siya ni Lloyd sa kasal mo, kaya talagang dumating siya. Napatitig si Sarah at parang hindi makapaniwala, parang isang mahiwagang panaginip ang lahat. Ang init na nararamdaman niya ay parang totoo, napakasaya niya na kahit sa panaginip man lang nakausap niya ang kanyang ina. Pinunasan ni Rogelio yung luha niya at malambing na sinabi, kaya Sarah, dapat magpakabait ka ngayon. Siguradong pinapanood ka ng mama mo mula sa langit. Siguradong sa mga salitang yun unti-unting humupang lungkot sa puso niya, napalitan ito ng liwanag sa kanyang mga mata. Totoo, Papa? Totoo. Kung buhay pa siya, siguradong magiging napakabuting ina niya sa'yo. Alam ni Rogelio na miss rin ni Sarah ang kanyang ina, pero ayaw niya malugmok sila sa lungkot, lalo na't araw ito ng kasal ng kanyang anak kaya sinabi na lang niya na yun. Upang mapasaya ang kanyang anak, dinabot niya ang mangkok na matamis na sabaw sa kanyang anak upang magising ito. Anak, si Lucy ang nagluto nito. Uminom ka ng kaunti. Malamang magiging abala ka na ngayong araw. Baka hindi ka na makakain. Pero papa, kakakain ko lang ng almusal, tugon niya sa ama. 1 oras na ang lumipas, inumin mo na. Ang tamis ng sabaw ay simbolo ng matamis na pagsasama mo at ng iyong mapapangasawa. Isang magandang palatandaan ito. Nakangiting wika ni Rogelio, marami silang pamahiin bilang isang matandang taga-probinsya. Dahil sa sinabi ng ama, yumuko siya at uminom ng isang lagok ng sabaw na dala nito. Masarap ang soup, naghahalo ang tamis at alat. Ang mais na flavor noon ay talagang nakakapagpataas ng enerhiya niya. 1 oras ang lumipas, narinig ang ingay mula sa ibaba.
Dumating na ang groom para sunduin ang bride. Sa sandaling iyon, tapos ng makeup ni Sarah. Nakaupo siya sa malambot na kama. Suot ang kanyang puting wedding dress. Para siyang isang perpektong hiyas. Kitang-kitang kanyang malaporselanang balat. Mahabang legat ang makinang nakwintas na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Parang isang diwata sa gitna ng ulap, napakaganda niya. Samantala si Zephyr, suot ang isang perpektong tingnahinang suit, ay pumasok sa loob ng villa, kasamang kanyang mga gwapong groomsmen. Dahil sa sinabi ni Zephyr na nasugatan ng braso ni Sarah, wala masyadong aktibidad sa wedding reception nila ngayon. Lahat ay pinasimple. Pagpasok ni Zephyr sa silid na puno ng dekorasyong pangkasal, nakita niya si Sarah na nakaupo sa kama, hawak ang isang buki ng bulaklak. Dahan-dahang lumibot ang tingin niya sa kabuuan nito, punong-puno ng paghanga. Ngunit habang tinitignan niya ito, unti-unting namulang kanyang mga mata. May bukal ng tubig na lumalabas mula doon. Paano nga ba siya hindi magiging emotional? Ang babaeng mahal niya suot ang isang napakagandang wedding dress. Nakaupo at naghihintay sa kanya. Napakaraming emosyon ang dumadaloy sa kanyang isipan. Hindi niya namalayang napakuyom ang kanyang mga daliri. Gusto niyang magsalita, ngunit parang hindi niya magawa. Sa dami ng pinagdaanan nila ng kanyang asawa, dito rin sila tutuloy sa kasalang ito. Napansin ito ni Sarah. Bakit namumulang mga mata mo? Tanong niya ng malumanay. Sumagot si Zephyr sa kanya. Ang ganda mo. Maganda ako? Kaya ka umiiyak? Natatawa niya sabi dito. Hindi naman, medyo nadala lang ako sa emosyon. Sagot ni Zephyr. Lumapit siya at marang hinalikan ito sa noo. Ngunit hindi yun sapat kaya yumuko siya at dahan-dahan hinalikan ang mga labi ni Sarah. Biglang namasa ang mga mata ni Sarah. Tinakpan niya ang bibig at inilig ang ulo. Hindi pa nagsisimula ang kasal, huwag mo kong paiyakin ngayon. Masisira ang makeup ko. Hindi ko mapigilan. Bulong ni Zephyr sabay hawak sa kanyang kamay. Malambot ang titig niya nang magsalita. Simula ngayon, ikaw ng opisyal kong asawa, si Mrs. De Vera. Ito ang singsing na hindi ko naibigay sa iyo kagabi. Tinignan niya ni Sarah at napangiti siya sa ganda nun. Salamat mahal ko. Patutunayan ko sa lahat kung gaano kita kamahal. Matagal nang hinintay ni Sarah ang mga salitang iyon at ngayong narinig na niya, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ang daya mo, paiiyakin mo pa ako. Kailangan ko pang ayusin ang makeup ko mamaya, reklamo niya habang pinupunasan ng luha ng hawak niyang panyo. Napatawa si Zephyr at tinitigan siya sa ilalim ng liwanag. Nagkatinginan silang dalawa at marami itong pinahid ang luha sa mukha niya. Pasensya na asawa ko, hindi kita dapat pinaiyak. Nakangiti nitong sabi na may namumuo na ring mga luha. Kahit ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang lumakas ang iyak ni Sarah. Hanggang mag-iyakan na silang dalawa. Pagdating sa simbahan para sa nagpapalitan ng sumpaan, tuluyan ang nabura ang kanyang make-up. Kaya bago ang seremonya, pinadala na muna siya sa lounge upang mag-retouch. 7 p.m. Si Zephyr ay nakatayo sa mataas na stage, suot ang isang purong itim na suit. Perpektong bumagi sa kanyang kasuotan na nagpalitaw sa kanyang matangkad at matikas na tindig. Ang kanyang gwapong mukha, may malinaw na linya ng panga, ay tila isang obra maestra. Sa ilalim ng mga ilaw, napakaliwanag niyang pagmasdan, isang tanawing hindi mo kayang iwasan. Nung una kalmado siya. Hanggang sa tumutug ang musika, bumukas ang pinto ng banquet hall at doon sa gitna ng liwanag, nakatayo si Sarah sa kanyang nakakasilaw na wedding dress. Tahimik, nagniningning, parang isang diwata na bumaba mula sa kalangitan. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, kasama na si Zephyr. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa hangin. Umiti si Sarah, marahang itinaas ang laylayan ng kanyang damit at dahan-dahang lumakad papasok sa banquet hall. Puno ng pananabik at kagandahan, nagpalakpakan ng buong madla. Pero si Zephyr na natiling nakatayo lang doon. Tahimik na pinagmamasdan si Sarah habang papalapit ito sa kanya. Habang lumalapit ang babae, bumalik sa isipan ni Zephyr ang kanilang nakaraan. Sa kanyang puso dati ay may isang natuyong punla, isang bagay na matagal nang hindi lumalago. Ngunit habang papalapit si Sarah, ang punlang iyon ay biglang namulaklak. Lumago mula sa pagiging tuyo at patungo sa pagiging luntian, hanggang sa lumaki itong bigla, isang matahayog na puno. Binasag ang lamig at kadilimang bumalot sa kanyang puso sa loob ng maraming taon.
Si Sarang naging liwanag sa kanyang buhay, isang malambot ngunit matibay na liwanag ang painit sa kanya. Tinitigan ni Zephyr ang mukha nito at bigla siyang parang natulala. Hindi niya na malayang nakarating na ito sa kanyang tabi, hanggang sa marahang tinapik nito ang kanyang balikat. Asawa ko, tulala ka na naman. Nakakunot ang noon na tanong ni Sarah. Nabigla si Zephyr nang marinig ang salitang asawa ko. Bumalik siya sa wisyo at nakitang inosenteng mukha ni Sarah. Nakatingin sa kanya at lahat ng tao sa paligid ay nakatingin din. Napangiti si Zephyr, bahagyang natatawa at inabot ang kamay nito. Sa sandaling yun ay tila nagtugtong ang kanilang mga puso. Pagmamahal, pananabik, paghanga at pag-alaga. Lahat ng damdamin ito ay nagsama-sama parang isang apoy na nagliyab sa kanyang puso. Si Zephyr ay tumingin kay Sarah. Maalab ang mga matang may halong hamog. Wala siyang sinabi, ngunit naramdaman niyang puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Parang isang tahimik na pagtatapat ng damdamin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at bumulong siya sa asawa. Mahal ko, anong iniisip mo kanina? Inaalala ko mga nakaraang taon natin. Sagot nito habang mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay, na parang may nililimi kung totoo ba ang lahat ng ito. Maya-may tinanong sila ng pari. Zephyr de Vera, nais mo bang pakasalan si Sarah Loizaga at tanggapin siya bilang iyong asawa? Mula ngayon sa hirap at ginhawa, sa yaman at kahirapan, sa sakit at kalusugan, mamahalin at iingatan siya hanggang kamatayan lamang ang makakapagpahiwalay sa inyo. Biglang naalala ni Zephyr ang mga pagkakamali niya noong mga nakaraang taon. Nung una habang ginagawa ng pari ang deklarasyon, tinignan niya si Sarah na halatang kinakabahan at puno ng pag-asa. Ngunit tumalikod siya at iniwan ito. Naiwan si Sarah, hindi alam ang gagawin na tinapos ang sariling kasal ng mag-isa. Yun ang pagkakataon na una niyang ipinahiya ang asawa sa harapan ng lahat dahil sa galit. Sa pag-aakalang sinira ng ama nito ang buhay nila dahil pinatay ni Rogelio ang kanyang ama, na bandang huli naman pala ay walang katotohanan. Sa paggunita nito, naramdaman niyang napakasama niya noon. Hinawakan niyang kamay ni Sarah at hinalikan ito sa kanyang labi. Pagkatapos, buong pusong sinabi niya, "Opo, tinatanggap ko." Napangiti si Sarah. Sa sandaling yun parang isang peklat sa kanyang pusong tuluyang gumaling. Ilang taon nang nakalipas, iniwan siya nito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, may pagsisisi sa mga mata nito. Hinalikan ng kanyang kamay at buong puso siyang tinanggap. Napangiti siya, nakatingin sa lalaking namumulang mga mata habang nakangiti rin. Muling nagtanong ang pari. Sarah Loizaga, nais mo bang pakasalan si Zephyr de Vera at tanggapin siya bilang iyong asawa? Mula ngayon sa hirap at ginhawa, sa yaman at kahirapan, sa sakit at kalusugan, mamahalin at iingatan siya hanggang kamatayan lamang ang makakapagpahiwalay sa inyo? Tumingin siya kay Zephyr at naramdaman niyang kaba nito. Halos nanigas ang buong katawan nito na para bang sinasabi ng kanyang mga mata, "Huwag mo kong tatanggihan." Ngumiti si Sarah at lumambot ang kanyang buong aura. "Opo, tinatanggap ko." Tatlong salitang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan at tumakbo sa pandinig ni Zephyr. Umugong ang masigabong palakpakan mula sa buong madla. Kasama na si Rebecca na nakaupo sa gitna ng mga tao, pumapalakpak habang tumutulo ang mga luha. Bagamat hiwalay na siya sa kanyang asawa at hindi maaring maging abay, ginampanan naman niya ang papel ng tagatala sa kasal na ito. Siya ang punong abala sa pagtanggap ng mga bisita. Nasaksihan niyang lahat ng pinagdaanan ng kanyang kaibigan at kung gaano kahirap ang lahat ng pagsubok na parang dumaan sa butas ng karayom. Para dito nang makita niya natagpuan na ni Sarah ang kaligayahan. Natuwa siya para sa kaibigan at hindi mapigilang maluha. Sa tindi ng pinagdaanan nito sa buhay, deserve naman itong lumigaya. "Miss Reno, bakit ka umiiyak?" Tanong ni isang lalaki nakasuot ng suit habang inaabot sa kanyang isang panyo. Lumingon si Rebecca sa lalaki at nagsalita. Ang pangalan ng lalaki Ismael Magpantay, isa siya sa mga pangunahin ngayon at isang mayamang negosyante. Mula pa kanina, nakipag-usap niya siya kay Rebecca sa registration desk sa may upintuan. Magalang lang siyang humiti at sinabing, "Wala lang, natouch lang ako sa kasal ng kaibigan ko." Hindi niya kinuha ang panyo na ininilok nito. Sa halip ay kumuha siya ng sarili niyang panyo upang punasan ang kanyang mga luha. "Gusto ba talaga ng mga babae na magkaroon ng sarili nilang kasal?" Tanong ni Ismael habang pinapanood si Sarah at Zephyr sa may stage kung saan sila nagpapalitan ng vows. Bahagyang tumango si Rebecca. "Marahil, ang nais ng assurance mula sa mga babaeng mga lalaki. Sa tingin ko mabuti kang babae, Miss Revo. Kung interesado ka rin sa akin, maaari kong ibigay sa iyong ganyang uri ng kasal o maaring mas magarbo pa dito."
Biglang napaawang ang labi ni Rebecca, hindi niya inasahan ang tahasang pagtatapat nito. Kaya hindi niya alam kung anong isasagot sa lalaki. Masyadong diretsong magsalitang isang ito. Paano nagagawa ng isang tao ngayon lang niya nakilala ang mangako ng kasal? Hindi ba ito masyadong pabigla-bigla? Kumunot ang kanyang noo saka siya nagsalita. Paumanhin pero wala akong balak na pumasok sa isang uri ng relasyon sa ngayon. Ang pagkakaroon ng makakasama sa buhay hindi ko priority. May kinalaman ba ito kay Atty. Mendez? Tanong ni Ismael. Lalong naguluhan si Rebecca. Bakit niya biglang binanggit ang taong iyon? Si Atty. Mendez ay nandoon, sabi nito sabay tingin sa isang direksyon. Sinundan ni Rebecca ang tingin ng lalaki. Sakto niya nakitang gilid ng mukha ng kanyang dating asawa. Nakaupo ito sa tabi at marahil dahil sa ilaw, kalahati ng mukha nito ay maliwanag, habang ang kalahati naman ay natatakpan ng anino. Ang kwelyo ng damit nito ay nakabotones hanggang taas. Bahagyang pinapakita ang kanyang mapang-akit na Adam's apple. Matipunong balikat at mahabang binti. Mukha siyang malamig pero may hatak na kakaiba. Napakalakas ng karisma nito. Tignan mo, sabi pa ni Ismael. Ang daming babaeng nakapalibot sa kanya. Totoo nga, halos lahat ng babaeng nakapaligid kay Sean ay nakatingin sa lalaki ng namumula ang pisngi at tila puno ng kilig ang hangin sa paligid nila. Parang mga teenagers na nag-aabang sa kanilang idolo. Alam kong naging kayo ni Atty. Mendez noon, kaya mataas ang standards mo. Pero ang mga lalaking katulad niya, masyadong maraming babaeng nagkakagusto sa kanila. Hindi mo sila kayang hawakan ng pangmatagalan. At ano ngayon? Sagot ni Rebecca na walang emosyon. Ano bang gusto mong iparating? Parang nais pang siraan ng lalaking ito ang dati niyang asawa sa kanya. Ang gusto kong sabihin, ang mga lalaking katulad kong angkop sa pag-asawa, sagot pa ng lalaki. Hindi ko alintana na naging kayo ni attorney noon at nagkaroon kayo ng anak. Sa hinaharap, pwede mo nang ipasang bata sa kanya. Narinig ko hindi siya interesado sa pagpapakasal. Kaya malamang hindi na siya mag-asawa kailanman. Kung sumamang anak mo sa kanya, baka maipamana pa niya ang buong ari-arian ng pamilya Mendez sa inyong anak. Sa madaling salita, gusto ni Ismael na makuha ang kayamanan ni Sean. Napabuntong hininga si Rebecca, wala na siyang ganang makipagtalo pa. Kaya diretsahan niya sinabi sa lalaking naisip niya. Sabi ko na, wala akong balak pumasok sa isang relasyon. Hindi ka ba nalulungkot? Hindi ka ba nakakaramdam ng lungkot kapag mag-isa ka sa gabi? Lalong lumalampas sa linyang mga sinasabi ni Ismael. Pilit inaarok ang nilalaman ng damdamin ng babae. Napagod na si Rebecca sa pakikinig, kaya tumayo na siya at umalis. Pinanood siya ni Ismael mula sa likuran, nakasimangon at mahinang bumulong. Napaka-plastic. Nang magsimula na ang toast ceremony, lumapit si Rebecca kay Sarah. Nandun din si Sean. Nang makita siya nitong lumapit, bahagyang kumislap ang malamlam nitong mga mata. Anong ginawa mo doon kanina? Tanong ni Sean sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Hindi niya naintindihan ang sinasabi nito. Saglit na tumingin si Sean kay Ismael. Bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. Nakipag-usap ka lang ng matagal sa lalaking yun. Sa totoo lang nang maalala ni Rebecca si Ismael, wala siyang naramdaman ko hindi inis. Pero hindi niya kailangang magpaliwanag kay Sean, kaya kalmado niyang sinabi. Wala kang pakialam, napakurap si Sean. Ayaw ko lang na makipagmabutihan ka sa mga taong walang kwenta, napangiti si Rebecca. Nakakatawa, paano to nakakasigurong nakipagmabutihan siya sa lalaking yon? Hindi ba si Ismael ang kusang lumapit at nang bulahaw sa kanya kanina? Isa pa ayaw nito makipagmabutihan siya sa mga walang kwentang lalaki. Ano naman ang tingin nito sa sarili? May kwenta? Pero wala naman siyang balak na magpaliwanag kay Sean. Kaya nang makita niyang papalapit si Sarah, ngumiti siya. Bes, hinawakan ni Sarah ang kamay niya. Bes, napagod ka ngayon. Pagkatapos pinasok niya sa kamay ni Rebecca ang isang malaking pulang sobre. Napatitig si Rebecca, nagtataka. Bakit mo ko binibigyan ng pulang sobre? Sobre para sa bridesmaid. Sagot ni Sarah na nakangiti. Souvenirs yan. Pero hindi naman ako bridesmaid, sabi ni Rebecca na parang nais pang tanggihan ang sobre na ibinibigay niya. Para sa akin, ikaw ang una't pinaka-importanting bridesmaid ko. Kahit may ngiti sa mukha niya, maputla pa rin siya. Halatang may iniinda siyang sakit. Napansin ito ni Rebecca at nag-alala itong nagtanong. Bes, masakit na naman ba ang sugat mo? Kaunti lang, medyo matagal na kasit na wala ng bisa ng painkiller, pero ayos lang. At least natapos ng seremonya. Gumiti siya ng may ningning sa mga mata. Halatang saya sa kanyang mukha. Ngayong tapos ng kasal, nakahinga ng maluwag si Sarah. Hindi na gaanong mahalaga ang toast ceremony para sa kanya. Dahil nag-alala si Rebecca sa kanya,
Tinulungan niya itong uminom ng alak sa mga toast. Dumating din si Dorina, suot ang isang matingkad na pulang damit at nakipagtagayan para sagipin si Sarah sa pag-inom ng sobra. Hindi nila hayaang malasing ang bride dahil may laban pa ito mamayang gabi. Hindi nila namalayan ng oras, unti-unting natapos ang kasal. Pauwi na. Sobrang pagod na si Sarah kaya napasandali siya sa balikat ni Zephyr at nakatulog. Napangiti naman si Zephyr habang inalalayan ang ulo ni Sarah. Hindi niya ito ginising, sa halip binuhat niya ito paakyat sa kwarto. Dahan-dahang inalis ang shawl nito at marahang tinanggal ang benda upang tignan ang sugat. May bahagyang pagdurugo doon. Nakaramdam si Zephyr ng matinding awa, kumuha siya ng kahon na gamit at maingat na ginamot ang sugat ni Sarah. Habang pinapahid ang pampamanhid, napasinghap si Sarah sa sakit. Agad na sinabi ni Zephyr, "Mahal ko, tiisin mo na muna sandali. Ipapatong ko ng pampamanhid, mawawala agad ang sakit. Nagdugo kasi ito kanina." Nanginig ang mahabang pilik mata niya. Dumilat siya at nakitang mukha ng kanyang asawa na lalong naging gwapo sa ilalim ng ilaw. Maingat itong ginamot ang sugat niya na para bang isang napakahalagang gawain ang ginagawa nito. Seryoso at masinsinan. Natatakot na sa pagkilos ay masaktan siyang bigla. Tahimik lang na tinititigan ng babae ang ginagawa ni Zephyr na parang pinapanood ang bawat kilos niya. Naramdaman niyang tingin sa kanya ni Sarah at tumingin siya pabalik. "Masakit pa ba?" "Hindi na," sagot nito na wala ng sakit matapos lagyan ng pampamanhid. Nakagaan ng loob yon kay Zephyr, nabawasan ang kanyang pag-aalala. Maingat niyang binalutan ng benda ang baraso nito at tinali ito ng maayos. Matapos siyang gumutin, hinintay ni Sarah na matapos ang pagbebenda at bahagyang yumuko upang halikan si Zephyr. Ngunit pinigilan siya ng lalaki. "Kumain ka na muna." "Pero hindi ako gutom." Nagpakuyot siya at hindi nakinig, saka siya muling hinalikan. Sa pagkakataong ito, hinayaan na siya ni Zephyr, ngunit muli siya nitong pinigilan at sinabi ang parehong bagay. "Kumain ka na muna, magtanggal ng makeup at maligo." Mahigpit niyang iginigiit na tapusin na muna ni Sarah ang mga bagay na ito. Napabuntong hininga si Sarah, ang ganda ng atmosphere. Nais niyang magpaka-romantiko kasama si Zephyr, pero hindi niya akalaing ganito ito hindi romantiko. Marami itong nais ipagawa bago ang seremonyas ng pagpupulot gata. Miss na miss pa naman niya ang init ng katawan ng lalaki. Tinanggal niya ang kanyang wedding dress, tinapon to sa sahig at galit na pumasok sa banyo. Sa harap ng salamin, inalis niya ang koronang nasa kanyang ulo, ngunit tila dinidikit ito ng sobrang higpit ng makeup artist. Kaya kahit na anong hila niya, hindi ito matanggal. Nang magsimula siyang mainis, isang malaking kamay ang umabot sa kanyang ulo at isa-isang tinanggal ang mga itim na hairpin na nakatago doon. Tinignan ni Sarah ang mga hairpin sa mesa. Marami na palang natanggal, kaya pala napakahirap tanggalin, masyado tong naipit. Tinitignan ng lalaki na sa salamin, nakasuot to ng itim na suit at matyagang hinahanap ang hairpin sa buhok niya. Nang makita ito sa ganong ayos, biglang nawalang inis ni Sarah. Yumakap siya at sinandal ang ulo sa dibdib nito. "Mas madali mong mahahanap ang hairpin kung nagkaganito ako sa'yo." Bahagyang natigilan si Zephyr at napagtantong naglalambing ito, ngumiti siya. Maingat na hinanap ang hairpin at isa-isang tinanggal ito. Matapos noon, tinanggal ni Sarah ang kanyang makeup at tinugasan ng buhok. Paglabas niya, nakasuot na si Zephyr ng itim na pambahay na damit at may hawak na hair dryer. Naghihintay sa kanya. Napahinto siya sa paglalakad at biglang uminit ang kanyang puso. Hindi niya akalaing hanggang ngayon gagawin pa rin tong pagtutuyo sa kanyang buhok. Hinila siya ni Zephyr papunta sa sofa at dahan-dahang tinuyong kanyang buhok. Doon niya napansin na masaganang hapunang nakahanda sa mesa at ang kanyang wedding dress ay maingat nang inilagay ni Zephyr sa tabi ng kama. Puno ng pagtataka si Sarah. "Ikaw ang nagligpit ng wedding dress?" Tumango si Zephyr. "Ang ganda-ganda mo sa suot niyon. Paano ko naman to basta nalang itatapon o sisirain?" Tuwing nakikita niya ang wedding dress, naalala niya mukha ni Sarah noong kasal nila. Kaya't para sa kanya, naging napakahalaga na nito. Napatawa si Sarah sa narinig ang sinabi ni Zephyr. Dumaan ang mga daliri ng lalaki sa buhok niya habang banayad na tinutuyo ito gamit ang hair dryer. "Kumain ka ng mabuti." Paalala pa nito. "Kailan mo pa inihanda ang hapunan?" Tanong niya habang kinukuha ang isang mangkok ng braised pork. Paborito niya ito kaya tuwang-tuwa siya. "Pinagawa ko to sa chef habang pauwi tayo." Sagot ni Zephyr. "Pero may isang tao dyan na nakatulog at walang kamalay-malay kaya hindi na natin to nakain sa baba." Biglang nakaramdam ng konting hiya si Sarah. Lumapit siya at niyakap si Zephyr gamit ang isang kamay. "Habi, mahal kita." Tumugon si Zephyr. Pero sinulyapan ng mangkok sa kamay niya. "Pero may hawak kang braised pork, baka matuluan mo ko."
Natawa si Sarah. Binitawan niya ito saka naglagay ng isang piraso ng braised pork sa bibig niya. Ngumiti siya habang hinunguya. Ang sarap, dapat ka nang maligo, Habi. Ang dami mong ginawa ngayong araw, siguradong pagod ka na. Okay, pupunta na agad ang asawa mong gwapo sa banyo. Banayad na pinindot ni Zephyr ang ilong niya bago umalis. 20 minuto ang lumipas, tumigil ang tunog ng tubig at lumabas si Zephyr mula sa banyo, nakasuot ng bathrobe. Naka-off na ang ilaw sa kwarto. Tinapunan niya ng tingin ang kama, nakabukol ang kumot. Malamang nakatulog na si Sarah, napakunot ang noo niya. Ang aga naman itong natulog, hindi pa nila naiinom ang wedding wine. Para sa kanya hindi pwedeng matapos ang gabing ito nang hindi nila natatapos ang bahaging iyon. Kailangang uminom sila ng 2 alak na magkasama at solo. Kaya kinuha niya ang 2 baso ng pulang alak sa mesa, lumapit sa kama tinawag ang babae. Sarah, walang galaw mula sa babae sa kama. Ibinalik ni Zephyr ang baso sa mesa at marahang tinaas ang kumot. Pero bago pa siya makakilos, biglang niyakap siya ni Sarah at bumulong sa kanyang tenga. Surprise! Talagang isang sorpresa. Naghihintay siya sa kama, suot ang isang sexy na nightgown. Sino bang lalaki hindi maapektuhan ito? Kung ganito kagandang bungad sa kanya. Nagliyab ang tingin ni Zephyr pero naalala niya sugat sa braso ni Sarah. Umiti siya ng bahagi at sinabing, Teka lang, may sugat ka pa sa braso. Magpahinga ka na muna. Ngayong gabi inumin natin ang wedding wine tapos matulog na tayo. Maari naman ako maghintay na gumaling ang iyong sugat. Kinuha niyang baso ng alak at inabot sa babae. Sumunod naman si Sarah. Inabot ang kamay niya, hinawakan ito ng mahigpit at sabay silang uminom. Pero bago pa man sila, may babaang base bigla itong sumugod muli sa kanya na parang isang sabik na rabbit. Napailing si Zephyr pero may ngiti sa labi. Hey, sabi ko sa'yo matulog ka ng maayos ngayon. At kapag magaling ka na, saka na natin to itutuloy. Hindi pwede. Isang beses lang sa buhay ang wedding night. Paano mo naman ako iwasan? Ilang araw tayong hindi nagkasama sa isang kama. Hindi ka ba nananabik sa akin? Mapanuksong tanong ni Sarah. Muli siyang yumakap at ang nakakaakit na halimuyak niya ay dumaloy sa mga bisig ni Zephyr. Naramdaman ni Zephyr ang tamis sa kanyang puso, ngunit niyakap pa rin niya ito ng maingat. Asawa ko, nag-alala ko sa braso mo. Injured ang braso ko, hindi naman. Tumigil si Sarah sa pagsasalita. Tila nag-iingat sa sasabihin. Pasimpleng sinulyapan niya ito at nagkunwaring nagalit. Basta, sabi ni Lola kanina, ngayong gabi ang wedding night natin. Dapat lang na may mangyari. Kung wala, baka ibig sabihin daw noon, hindi magiging masaya ang kasal natin. Sagot niya sa lalaki. Ito mismo sinabi ng kanyang lola, kaya determinado siyang mahulog sa mga bisig ni Zephyr ngayong gabi. Isa pa, sabik na siya sa kanyang asawa. Wala naman atang masama ngayon na siya na ang mag-insist dahil kasal na silang dalawa sa harapan ng maraming tao. Puminit ang hininga ni Zephyr. Mas lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Sa huli hindi na niya napigilan ng sarili. Mahigpit niyang niyakap si Sarah at pinaba sa kama. Asawa ko, bigla siyang tumitig kay Sarah at mahina niya itong tinawag. Inabot ni Sarah ang kanyang leeg, hinila siya papalapit. Ikaw na talagang asawa ko. Puno ng pagmamahal ang tingin ni Zephyr. Pero gusto ko lang na sabihin sa'yo, may pagka-possessive ako pa rin sa'yo. Kung makita kitang kasamang ibang lalaki, magsiselos ako. Minsan hindi ko sinasabi ang totoong nararamdaman ko. Kasi nasasapawan ng selos at inis. Pero sa totoo lang, mahal na mahal kita. Sinubukan kong baguhin ang ugali ko pero mahirap. Sobrang lakas ng possessiveness ko sa'yo. Sana maintindihan mo kahit minsan parang ang hirap kong basahin. Hindi kita gustong saktan, sadyang mahal lang talaga kita. Kaya sobrang nadadala ako sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hinahaplos ni Zephyr ang pisngi ng kanyang asawa. Ganun ba? Tapos, tumingin si Sarah sa kanya at kumurap-kurap na parang isang bata. Huminga siya ng malalim. Tapos na, gusto ko lang tanungin na matatanggap mo ba ako ng ganito? Oo naman, sa tagal na ng pinagtiis ko sa ugali mong yan, talagang tatanungin mo pa rin ako. Ngumiti si Sarah. Mahal din kita at ayoko mawalay sa'yo. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, kumikinang ang mga mata ni Sarah. Puno ng pagmamahal, nagliyab ang tingin ni Zephyr. Sa tahimik na gabi, dahan-dahan siyang yumuko. Hinalikan ng buong pagsuyo si Sarah at saka tuluyang inalis ang nightgown na suot nito. Mahinang napaungol si Sarah at mahigpit tong niyakap. Gumanti siya sa maalab na halik nito, hanggang sa sila'y tuluyang magkahinang. Walang pugwat ang halikang iyon hanggang kapusin sila ng hininga. Parang isang buhay na dati may kulang. Ngunit sa sandaling ito, sa kanilang pagsasanib, tuluyan nang naging buo.
Ang tindi ng kanilang pinagdaanan ay wala sa tamis ng kanilang pagmamahalan. Natunaw na ang masamang nakaraan at kumakaway ang magandang kinabukasan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sarah at Zephyr. Pasensya na po at masyadong napahaba ang ating istorya. Gayunpaman, maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Sana po ay naibigan niyo pa rin ang ating kwento. Muli po'y magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.